So ngayon po, ihanda na po natin ang ating puso't isipan. Bawasan muna natin yung mga puso natin ng mga yung hindi ka nais-nais na dapat nasa ating puso, yung mga hatreds. Dahil lalamnan natin yan. Lalamnan natin yan ng masagana at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ito po ba? So ngayon, tinatawagan ko na po ang magbabahagi sa atin ng mensahe, Attorney Eriberry. Okay, magandang umaga. Hindi na tayo nagsawa sa isa't isa. Nais ko lang papurihan muna ang Panginoon. Habang ako po ay nag-pray sa loob ng sasakyan kanina, bago ako bumaba, may nakita akong dalawang tricycle biglang pumarada rito. Tapos ang daming sakay na tao. And what strikes me ay sa taas nung tricycle, merong wheelchair. May wheelchair. At tapos, ang daming bumaba. Kala mo, Vice President Duterte. At nakita ko yung isang nanay, isang lola na bumaba at binuhat siya. Tapos sinakay sa wheelchair. At parang nadurog yung puso ko, nakita ko rin siya nung nakaraang linggo. Natutuwa ako na ang iyong pananampalataya ay talagang nagpupus sa'yo. Nabibless ako at nakita uli kita. Sana ay, sabi nga ng Panginoon, ang gawain mo sa Panginoon ay may kabuluhan. Sana patuloy kang magpayaman sa gawain hanggang sa kanyang pagdating. Saludo po ako sa iyo, Nay, and God bless you. At nakakatuwa rin kasi ang dami niyang And I learned na yung katabi mo pala ay maraming anak at wala na pala siyang asawa. Alam ko sa pag-aalaga mo, hindi ko alam kung magnanay kayo o whatever. Yung pagmamahal mo sa Kanya, yan ang pintuan ng pagpapala sa Panginoon. Tapos kanina, meron din, habang nandyan ako, may biglang pumaradang single na motor, may bumaba. Ang liit na tao. Tapos tinanggal niya yung helmet niya, si Jubilin pala yun. Jevelyn. Sabi ko, Lord, grabe itong mga taong to, Nag-grab lang para lang on time. Grabe. So, praise be to God. Yung mga ganong mga pagkakataon sa buhay ng mga Kristiyano, masayang-masaya po kami dyan. Masayang-masaya po kami dyan. Kaya sana ay excited tayo palagi. Palagi tayong magkita. Yan. Anyway, kami po mag-asawa ay every first Sunday po rito. At kahapon, nung last Sunday lang, nandito kami kasi may warrant of arrest po ako para mag-speak dito. Kaya hindi po ako makatanggi. Okay. Ang ganda rin nung awitin, except for the sound system, voices, and yung pag-lift and the invitation of God's power ay napakaganda. And I'm happy to see family singing and preaching together via songs. Yeah, nakaka-bless naman. Siguro nandun pa yung lamat ng baha sa sound system niya. Pero ako ngayon, ganda nung aking kasi bago rin daw ito, sabi ni Jazz. And, at higit sa lahat, before I start, habang ginagawa, kung meron o wala, it's okay. Happy birthday! Happy birthday sa aking kaibigan. Talagang tinututuhanan niya.
Hindi ko kasi akala ko yung usapan namin ni Pastor Bebot, trade-in kami, trade-in. Nung last Sunday ko, hindi na kami mag-uusap. Tapos nung mentoring, oh, Torny, sabihin mo kay Jess, sa linggo ulit. Ah? Oh, sige, it's okay. Yan. Di kaya. Ayan na. Yan. Para maganda. Magtuturo po tayo ngayon, no? Yun. Yan. Magtuturo po tayo. Kagabi, nung nasa ATC kami ni Jazz, tinatanong sa akin, anong message mo ng Lord sa Caloocan? Ang dami namin binabasa. Sabi ko, wala pa eh. So, mag-pray tayo, mag-pray. Tapos, nakatulog na ako, wala pa ring maliwanag. Pero, naka-on yung apps Bible ko sa Nehemiah. Tapos, pagising ko sa umaga, sabi niya, you go to the basic. So, let's talk about basic thing about faith. I don't know, but sana ay maging open yung inyong mga sarili at pag-aralan po natin ang basic. Ang Panginoong Diyos nagpadala ng kanyang sugo mula sa langit sa katauhan ni Kristo. At si Kristo ay naipanganak para mabuhay. Okay? At siya'y nabuhay para mamatay sa cross. At namatay siya sa cross para ilibing yung kanta kanina. Ang ganda ng kanta. Ito yung bunga ng kanta nyo. At mula sa libingan, behind the stone, bumalik siya sa langit. Bakit siya bumalik sa langit? Dahil babalik siya. Now, my brothers and sisters, kung hindi naipanganak si Kristo, hindi siya nabuhay, hindi siya namatay, hindi siya inilibing, hindi siya nabuhay na muli, hindi siya umakyat sa langit, wala tayong hihintayin babalik. At higit sa lahat, yun, naiyak tuloy ako so nakita ko itong mag-asawa. Totoo po ito, pinapanalangin ko kayong dalawa. Na-miss ko nga kayo, I've been asking a lot of people. I praise God you are here. Palagi kayong nasa puso namin. Kaya nga po napakalaga na ang pananampalataya natin ay mayroong basihan. Without Jesus Christ, born, lived, died, buried, ascended to heaven, yung pananampalataya natin sa kanyang pagbabalik ay wala itong saysay kung hindi po naganap lahat yung bagay na yan. Kaya nga po, pag-usapan natin ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay mayroong mga mahalagang ingredients. Katulad ng pagkain, may mga mahalagang sangkap ito. Sapagkat maraming mga tao ang nananampalataya, pero hindi mo nalalasaan yung sangkap nito. Yung ingredients nito. Di ba? So, tingnan po natin ang essentials of faith. Pag sinabi po nating essentials, napakahalaga po ito. Kung wala po ito, hindi siya magiging makabuluhan. Ang faith, ang sinasabi ng essentials, parang ito yung mga buto ng ating katawan. Tanggalin mo po ang buto ng ating katawan at tayo po ay parang spaghetti sa ground. Kaya pag sinabi po nating essentials of faith, ito po ay yung mahalagang sangkap na pinaguhugutan natin ng ating pananampalataya. Absolutely necessary. Without those essentials, life is meaningless. That's why, nais ko pong maintindihan nating mabuti ang ibig sabihin ng faith. Ang faith
marami sa ibang tao, ang sa kanila ay makita muna para malamang totoo. Ang faith po natin sa Panginoon ay what? To believe first para makita mo. Hindi yung tingnan ko muna kung totoo. Hindi ganon. Faith of the world is to see is to believe. But faith in God is to believe first for you to be able to see. So, faith is the confidence, the assurance. Assurance sa isang bagay o isang tao. But since we are Christians, faith is focused on God. It is faith. Ang pananampalataya po ang nag-connect sa atin sa Diyos. Between God and you is faith. Faith po yan. Yan yung tali. Sa gitna ng tali yan, si Kristo. Sa gitna ng taling yan, si Kristo. Kaya pag wala tayong faith, wala tayong relasyon, wala tayong connection sa Diyos. Kaya napakahalaga po itong usapin ng pananampalataya. Kaya faith is the trust, the confidence, belief natin sa Diyos. Ito po ay hindi nababase sa ating nararamdaman o nakikita o kung anong meron tayo sa bulsa o anong meron sa iba. For faith is what? Based on the Spirit. Sa Espiritu po ito. Sapagkat ang Diyos natin ay Espiritu. Kaya hindi po dapat tayo una sa lahat mabuhay sa 5 senses o 6 kasi may pang-6 na sense. Common sense yung pang-6. Di ba? Common sense. Okay. Sige. Tingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ang sabi po rito, we live by faith, not by sight. Di ba? Tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya at hindi sa ating nakikita. Again, napakalaga po ito, lalo mga incoming leaders, mga disciples of the Lord. We live by faith, not by sight, nor by power. Zechariah 4:6. Nor by might, but by the Spirit of God. Ako po ay nagtuturo, ina-assume ko na meron kayong Kristo. Sapagkat kung wala po kayong Kristo sa buhay, hindi nyo po talaga maiintindihan ito. Dahil pinag-uusapan natin ang pananampalataya. Imaginin mo, spiritual po ang pinag-uusapan natin dito. Kaya dito sinasabi niya, for we live by faith and not by sight. Ako po ay nagsasalarita rito, huwag po kayong mabuhay dahil nakikita nyo ko. Dapat, by faith, ano ba yung sinasabi ng Diyos through me? Dahil kung mabubuhay po kayo sa nakikita nyo sa akin, minsan, isang araw, magkakamali ako at sasabihin nyo, ganito pala si Kristo. Hindi po. May Kristo po ako sa buhay at siya po ang nabubuhay sa akin, pero ako pa rin ay nabubuhay sa laman at nagkakasala pa rin. Sabi nga ng Panginoon, sino sa inyo rito ang hindi nagkakasala? At kung meron man sa inyo ang hindi nagkakasala, siya ang tatayo at unang babato sa aming lahat na makasalanan. See? Kaya nga, ito mo si Jebeline ba to? Oh, ganda-ganda pa rin niya kahit na naka-helmet, nakakatuwa ka. Yan. Hindi dahil sa cute ka. Dahil talaga yung faith mo sa Lord, no? Nakaka-bless, ano? Just to be on time and to have fellowship with the Lord.
Ewan ko kung paano siya bumaba sa motor. Ang bilis, sabi ko, ang bilis naman to. Pag alis ng helmet, siya pala. So we live by faith and not by sight. Hebrews 11:1. Now faith is the assurance. Ang pananampalataya ay, ito daw ay kasiguraduhan. Kasiguraduhan ng dalawang bagay. Yung mga bagay-bagay na inaasahan mong magaganap. Yan ang pananampalataya. At pangalawa, ito yung conviction mo o assurance din na ang mga bagay-bagay na nangyari ay sa'yo ay nangyari talaga. Pero hindi mo nakita yung aktual na pangyayari. Katulad nung create si Eva at saka si Adan. Nakita nyo ba? Hindi. But by faith, naniniwala kayo na sila ay nilikha. Kayo, nakita nyo ba nung nilikha kayo? Hindi, pinanganak kayo? Hindi. Pero naniniwala ba kayo na pinanganak kayo? Yan ay because of faith. Yan ay because of faith. Ganon kahalaga ang pananampalataya. Sabi niya rito, faith is the assurance of things hoped for or things not seen pero naniniwala ka na nangyari. Another example, naniniwala ka ba na may puso ka? Nakita mo ba yung puso mo? Pero alam mo na may puso ka. Naniniwala ka ba na yung nanay mo ay may nanay? At yung nanay niya ay may nanay din? Pero nakita mo ba sila? Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, balik lang po tayo. Naniniwala ka ba na pinanganak si Kristo? Nakita mo ba? Nakita mo bang namuhay at nagdisipulo si Kristo? Hindi mo nakita, pero naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na naparito siya para maligtas ka? Naniniwala ka ba na namatay siya? Nakita mo ba? Hindi, pero naniniwala ka ba? That's why we live by faith, by spirit, not by what we see. Di ba? Kaya tayong mga Kristiyano, huwag tayong mamumuhay ayon sa nakikita natin. Wow! Ang ganda-ganda naman niya. Pero tingnan mo naman ang katawan. Ganda talaga. Siyempre, may 36, 26, 36. Yung iba naman straight, 36, 36, 36. Pero hindi tayo tumitingin sa numero. Tama ba? Kundi sa pananampalataya ng isang tao. Dahil pag titingin ka sa Kanya at hindi by faith and spirit, madidismaya ka. Madidismaya ka. Dati, kompleto ang book ko. Gustong-gusto yan ni Jazz. Ngayon, paunti-unti na lumalapad na yung aking noo. Bagamat sabi niya, nakakatipid naman daw siya ng sabon. Yan, kasi konti na lang yung sabon. At saka shampoo. Kaya magastos naman ngayon sa, ewan ko kung saan siya nagagastos. Now, Hebrews 11:6. Tandaan po natin kung wala tayong pananampalataya. Ang pananampalataya daw ay kung wala ito, imposibleng mapapaligaya mo ang Diyos. Without faith, you cannot please God. That's why, for what reason that you came here today, it must be your faith. It must be by the Spirit of God that move you to come today. Kasi kung hindi yan ang dahilan kung bakit ka narito, hindi mo malulugod o mapapasaya ang Diyos. Kasi nga po, ang Diyos natin ay Espiritu. That's why we have to live by the Spirit of God. We have to live by faith because we cannot make God happy without faith. Sabi nga rito, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists, that
He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Meron din palang pagpapala sa mga taong nananampalataya kay Kristo. Sabi niya, those who believe in Jesus, they will receive their rewards. Okay. Pero yung wala silang pananampalataya, hindi nila pinupursu ang kaharian at katwiran ng Diyos, wala silang pagpapala. Pagpapalo po ang darating sa kanila. Galatians 5:25, since we live by the Spirit, okay, let us walk with the Spirit. At yung hakbang nyo po na pumunta rito para purihin ang Panginoon, that's living and walking with the Spirit. Inuulit ko po, magkaiba ang living at saka walking. Palagi kong ini-illustrate sa iglesyang ito, living is you stay beside or you stay under the control of the Holy Spirit. Pero, ihahakbang mo yung paa mo. Bubukahin mo yung bibig mo. Dapat ang Holy Spirit ang maghahakbang nito o bubuka ng bibig mo. Imaginin mo, pwede bang magmura ang Holy Spirit? Ibig sabihin, pag namura ka, hindi yun sa Holy Spirit. Ha? Sarili mo yan o sa kaaway. Kaya, living by the Spirit must always be accompanied by walking with the Holy Spirit. Kailangan lumalakad tayo. It must be the Holy Spirit that leads us, that moves us, that tells us what to do. Hindi po yung gusto natin. Katulad ngayon, bakit yung iba ay wala? Hindi ba alam nila na this is the day to worship, to have a fellowship with other believers? I don't know. But if you are living and walking with the Holy Spirit, you must be excited to be with other believers. And together, we worship the Lord. Dapat lumalakad po tayo with the Holy Spirit. At pag lumalakad po tayo with the Holy Spirit, siya po dapat ang nangunguna. Siya po yung ating sinusundan. In other words, ang Holy Spirit, siya dapat ang presidente. Siya dapat ang CEO. Siya ang boss. Pag boss, siya ang nasusunod. Sa inyong dalawa, sinong boss? Ang Panginoon. Mag-aaway na naman kayo niyan. Sabi niya, sinong dalawa sa inyong boss? Ako. Ha? Sa amin dalawa ni Jazz, ako ang boss. Ako. Hawak nga lang niya yung leg ko. Oh. Pag sinabi niyang, doon tayo. Doon talaga. Ganun talaga eh. Pag nagmamahal ka, kailangan, mamaya makikita natin, ano ba ang pagkatawag natin? In general, bakit tayo, ano ang pagkatawag sa atin ng Panginoon? Yan po ang ating pag-aaralan. Yan. Ito po yung tatlong mahalagang buto ng ating pananampalataya. JSC. Okay, JSC. Yung dalawa po dyan, yung 1 and 2, gawain yan ng Diyos. Yung pangatlo, gawain ninyong dalawa ng Diyos. Maliwanag to mga kapatid. The three essentials of faith or the three essential elements of a true faith are justification, sanctification, and consecration. Parang may maituro kayo. Yan, nagtitake note si Joyce. Siguro maraming tutur. Nabibless ako kasi
Grabe na yung mga tumatay rito sa ano, no? Sa pulpito, sa altar natin. Yun lang, pag-pray natin yung sound system natin. Saan na ba yung ating sound system natin? Kawawa naman siya. Alam kong hirap na yung dibdib mo. Paano kaya ayusin nyo? Diba? But let's pray by faith. By faith po tayo. Because by faith, everything is possible. By faith, everything is possible. Justification. Isa sa mga mahalagang elemento ng pananampalataya ay yung justification. Justification. Sa maikling pananalita, lahat tayo ay convicted. Lahat tayo ay makasalanan. Murderer, magnanakaw, sinungaling. Tayo po, halos lahat ng kasalanan ay nasa atin. Name it and we have it. Pero, ang sabi ng pananampalataya natin sa Kanya, sabi niya, Uy, nung namatay ako sa cross, sabi ni Jesucristo, lahat ng kasalanan nyo, pinatawad ko na. Pinatawad ko na. Sabi niya, alam mo ba, na ang aking kamatayan sa cross, sabi ni Jesus Christ, ang kamatayan ko sa cross, ay kabayaran ng kasalanan mo. Maring sabi, bakit hindi ako ang nagbayad? Yun nga ang problema. Kung ikaw ang ipinako sa cross, patay ka na. Kaya nga, ako tinatagal para maintindihan ng ating mga kabataan, the wages of sin is death. Kaya nga, lahat tayo ay dapat masentensyahan ng kamatayan. Pero bakit buhay pa tayo? Because of God's act of justification. Na habang buhay pa tayo, pinatawad niya na tayo. At ang kanyang pagpapatawad ay ang pagbibigay ng kanyang buhay sa cross. This is theological, sa kanya sa cross. Na instead na ikaw at ako, ang ipako sa cross para mamatay, para bayaran ng kasalanan, sabi niya, hindi na. Ako na lang. Ako na lang. Bakit? Kasi mahal na mahal niya tayo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Mahal na mahal niya tayo. Ayaw niyang tayo mismo ang mamatay. Imaginin mo, sinong makaka-fellowship niya sa langit? Kung lahat tayo ay patay. Ganun siya. Ganun katindi ang pag-ibig niya. Kaya tayo, wag na tayong mag-ina-inarte. Wag na tayong kung ano-ano pang sinasa. Ang sakit na mo, walang pamasahe. Ito talaga siya. Grabe, bilis ng grab Minsan din, nasubukan ko yan. Meron akong jail visit from Makati to Pasig. Ang layo ng Pasig jail. Sabi ko, ano kayong gagawin ko? Hindi na ako hahabol. Tapos, ang liit nung daanan. Sabi ko, mag-grab na lang ako. Grab talaga ako. Angkas, yan, ganyan. Ang init pala niyan pagka na-stoplight ka, tapos yung helmet na yan. Sabi ko sa nung pagkatapos, halika, mag-KFC tayo, yung malamig na malamig. Sabi niyo, salamat sir, ang bait-bait mo. Sinasabi po natin dito, ang justification is, nasa kulungan tayong lahat, handa nang i-execute ng kamatayan. Pero sabi ng Panginoon, you are acquitted. You are acquitted. You are what? You are forgiven. Ito yung justification. Hindi ang Panginoong Diyos ang may gawa ng justification, ang kanyang pagpapatawad sa atin, ang ating pagpapalaya mula sa kulungan, mula sa kadiliman, mula sa mundong ito. Yan ang justification. It refers to our acquittal and a change from sinfulness to righteousness. Yung ating kamatayan para tayo maging buhay sa Kanya.
And there is a need for the blood of Christ to shed on the cross. That's why the shedding of the blood leads to the remission of our sins. Madinin po natin, Jesus had to die para tayo ay mabuhay, para tayo ay mapalaya, para tayo ay mahango sa kasalanan, mahango sa kadiliman. Ito po yung justification. At ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Imagine mo, buhay ka pa lang, buhay pa ako, yung kasalanan ko kahapon, ngayon, at pati bukas, ay pinatawad na niya. Kung pinatawad na niya pala, di pwede ko nang gawin ang lahat. Di ba? Ito yung sinasabi niyang license to sin. Total, pinatawad naman na niya ako. Ang tanong, nananampalataya ka ba talaga na si Kristo ang siyang namatay para sa'yo? Kung naniniwala ka na si Kristo ay namatay para sa'yo, na si Kristo ang nagpatawad sa'yo sa kanyang kamatayan, wala ka ng buhay. Wala ka ng buhay. Sino na ang may buhay sa buhay mo? Si Kristo na ang nabubuhay. Kaya dapat, kung si Kristo na ang nabubuhay sa atin, di ba't by faith ay dapat siya na ang masunod? Yun ang ibig sabihin niyan. So, justification is an act of God acquitting us, cleansing us from all unrighteousness. Lahat po ng ating mga kasalanan. Di ba? Yan po. Kaya ibig sabihin, kung nasa kulungan tayo, imbes na na-execute tayo, nasa kulungan pa rin tayo. Ang kagandahan nito, yung kulungan ay nabuksan na. Bukas na yung kulungan. Ibig sabihin, pag bukas ang kulungan, anong susunod na meron ka? Kalayaan, freedom. Pwede nang lumaya. Okay. Kaya nga, ang susunod dyan, I'm just trying to explain in the most explainable language, kasi ito po, napakalalim po itong pinag-uusapan na to. No? So, ano ngayon ang sanctification? Okay? Sanctification is, bago ka lumabas ng kulungan, merong ngayon sasabi. Siyempre, sentensyado ka, di ba? You are acquitted. You are set free. Pero, merong mensahe doon. Merong mensahe doon sa sanctification. Nandun ka lang sa kulungan, set free, kanya lang, may sasabihin ngayon yan. May mangyayari pa. Di ba? Anong pangyayari? Sabi niya, sanctification is what? Is God's act of making you holy. Holy, magiging what? Ito, sa mas matinding panalita. Sanctification is giving the Spirit of God to you. Ibinigay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa'yo. That is sanctification. That God made you holy. God gave you His Spirit. Ibig sabihin, bago ka lumabas sa kulungan, merong kakaibang tao sa katauhan ng ating Panginoon ang binigay niya sa'yo. In other words, you are filled with the Spirit of God. The Spirit of God starts to dwell, nanahan. Bakit nanahan? Kasi inutusan ng Diyos ang Holy Spirit to take residence in your life. And if the Holy Spirit, if the Spirit of God is in you, you are made holy. Kaya nga ang sanctification ay holification. Kung ganon, the Spirit of God is in you, and you are holy, ano ang kanyang pinagagawa sa atin? Di ba? Mamaya, i-discuss ko sa iyo as we discuss one by one. So, banal ka na. Banal ka na. Dahil nasa iyo ang banal na Espiritu. So, nakabukas yung kulungan, nandun ka, banal ka na. Do you still deserve to stay in jail? Kailangan pa bang nasa jail ka? Jail ng kasalanan, jail ng kadiliman, jail ng drug addiction, jail ng pambababae, jail ng sigarilyo, and many other kasinungalingan. Wala na. Kasi nga you are made holy. Dapat, humakbang ka na
pag humakbang ka, since you have the Holy Spirit, ito yung Galatians 5:25. Pag humakbang ka, dapat kasama mo ang banal na Espiritu. Hindi yung, Holy Spirit, aalis na ako, ikaw ngayon ang makukulong. Ikaw muna dyan at ako'y maghahayahay uli. Actually, pag iniwan mong Holy Spirit doon, lumabas ka, parang lumabas ka lang sa mas malaking kulungan. Di ba? Pero kung kasama mo ang Holy Spirit, you have the freedom, yung kalayaan. Okay? Yung kalayaan. Sabi nga sa John 8:31-32, those who believe in me, Jesus Christ said, yung mga naniniwala sa akin at nananahan sa aking mga katuruan, sila ang mga disipulo ko. And kung ikayo ay disipulo ko, you will know the truth, and the truth will set you free. Yan pong sinasabi rito. Kaya, once you are sanctified, the Holy Spirit is staying in your life. And you have the freedom na nagmula doon sa justification, sa acquittal natin. Acquitted tayo, bagong laya tayo, anak na tayo ng Diyos, adopted sons and daughters ng Panginoon, sinangtify niya tayo, sinamahan niya tayo ng Holy Spirit, at meron siyang pinasasabi, at ang trabaho natin ay magpakabanal. Remember, Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi doon, you are created unto good works. Even before ka pa pinanganak, actually create ka na for good works. Okay, yan po ang sinasabi. So, ano naman ang consecration? Consecration, yung justification at sanctification, kanino trabaho yan? Kay God. Kaya ang kaligtasan ay libre. Kaya ang kaligtasan ay hindi sa gawain ng tao. Gawain ito ng Diyos. Kami ngayon ay nahaharap sa isang problema dahil yung mga ibang leaders ay naniniwala sila na ang baptism, water baptism ay nakakapagligtas. Yung iba naman ay by faith, maliligtas ka na. Okay, kasi nga sabi daw sa Mark 16:16 ay those who believe and is baptized shall be saved. Tama. Pero sabi niya naman sa huli, those who do not believe shall be condemned. Pero hindi naman sinasabi na kung hindi ka nabaptizan o pag nabaptizan ka ay pupunta ka sa langit. So, magkaiba ang ibig sabihin ng baptism. Kailangan alamin natin ang pakahulugan ng baptism. Kaya nga yung Matthew 28:19 and 20, talaga pong nagtuturo tayo ngayon. No? Matthew 28:19 and 20. Water baptism ba yun? Yung, go and make disciples of all nations, then baptize them. Sana ba ito? Baptize them in water? Hindi. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang salitang baptism ay pagpapasakop, pagpapaloob sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya nga meron tayong baptism with the Holy Spirit, pagpapasakop sa Holy Spirit. Meron din baptism with fire, meron din baptism sa water, yung papailalim ka sa tubig. Imaginin mo, yung isang makasalanan sa other side of Jesus when He died. Kung water baptism ay bahagi ng kaligtasan, bakit sasabihin ni Kristo, today thou shall be with me in paradise? Hindi ba sabi niya dapat, halika muna, babaptizan muna kita? Hindi ba? We should not make the Word of God a subject of mockery, katatawanan. Hindi ba lahat sana ng tao na lang, ligtas ka na ba? Hindi pa, halika, baptismoan kita kaagad. So lahat na lang, kahit sa kalye baptism, baka kasi biglang mamatay. Hindi po ganun ang spiritual intention ng ating Panginoong Diyos. Ito kaya natin pinag-uusapan. Probably, ito yung binigay ng Diyos na mensahe kasi gusto niya paliwanag na ang kaligtasan, binubuo ng justification and sanctification, ay pure na gawain ng Diyos. Walang kinalaman ng tao dito sa justification. Otherwise, kung kaya mo palang iligtas yung sarili mo, then you don't need God. Bakit pa tayo nandito? Di ba? Kanya-kanya na tayo. But consecration as the number 3
element of your faith is faith plus action. Yung pagsasama ng pananampalataya at gawa. Yung obedience, yung salitang gawa ay obedience. So consecration is obedience to the will of God, an act of dedicating oneself to the service and worship of God. So, eto yung tinatawag na, di ba? Pinalaya tayo, nilinis tayo, binigay ng Diyos ang kanyang spirit sa atin by way of sanctification. Ngayon, anong gagawin mo sa spirit ng Lord? Dapat ito, spirit must be in action. That is consecration. Okay? Ito yung progressive sanctification na tineterm natin na consecration. May tinatawag na internal sanctification, which is the number 2 sanctification. Ang consecration is progressive, panglabas. Na yung espiritu natin na nasa atin, na binigay ng Diyos, yung Spirit of God, is we allow Him to work through us. At ang magagawa lang natin ay sumunod. Kaya ang buhay Kristiyano ay mahirap. Bakit? Kasi ang susundin natin yung gusto ng Holy Spirit. Samantalang tayo, ang dami nating gusto. Pwede namang hindi na lang siya pumunta kasi walang maghahatid sa kanya. O dili kaya si nanay would just stay at home. Ba't pa mamamasahe pa kami, 2 tricycle, ang kukulit pa ng mga apo, mga ganyan, di ba? But, if you are led by the Holy Spirit, let your faith be in action. That is faith in action. And if you are active in your faith, sabi ng Panginoon, your labor is not in vain. Your reward is recorded in heaven and it will be given to you when you get there. Yan po ang maliwanag dito. Okay. Mamaya, pag meron pa tayong mentoring mamaya, eto ang pag-uusapan natin in details. Alam ko marami kayong tanong, iba daming sinusulat. Justification, ito lang ang posibleng paraan, is only possible through faith in Jesus Christ, not by works or following. Maliwanag po yan. Okay? Faith in Jesus. Hindi faith sa akin, hindi faith kay Pastor Rolly o kay Pastora Eva or faith kanino man. That faith must be in Jesus and in Jesus and in Jesus alone. And not by works, nor even following the law. Karamihan kasi, halos may mga tao na lahat ng sinasabi ng Biblia, sinusunod. Ang pagsunod po sa Biblia ay hindi kaligtasan. Inulit ko po ang pagsunod sa Biblia ay hindi kaligtasan. Si Jesus mismo ang kaligtasan. At ang salita ng Diyos, yung Biblia, ay sinasabi lang sa atin kung anong tama at mali. But the Bible has no power to save us. Yung Biblia mismo. It is Jesus who is given the power to save us. Unless that power, in the strictest sense, ayokong malito kayo, unless that power that Jesus translated Himself into the Word of God, it is only then that Word can save you. Kaya yung Romans 1:16, the gospel has the power to save you, but that gospel refers to Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and that Word became flesh, and that flesh is Jesus. Okay. Huwag na tayo masyadong, Okay. So, Romans 3:28, for we maintain that a person is justified by faith, apart from the works of the law. The law cannot save us. Even if you obey all the laws, that will not save you. It is only by the grace of God, through faith,
that you have been saved. So, dapat yung pananampalataya pala. Naniniwala ka. Kasi, ano ba ang faith? May ginawa. Pag nanampalataya ka ba, may ginawa ka ba? Wala. Wala. Ang perfect example doon kay Kristo sa cross is, sabi lang nung, nagsalita lang siya, Lord, alalahanin mo naman ako pagpunta mo sa langit. Ito ay words na bago niya sinabi ito, nanampalataya na siya kay Kristo. Yung salita nung makasalanang ito ay salitang may nagmumula sa kanyang pananampalataya kay Kristo. May ginawa ba siyang mabuti bago siya nanampalataya? Wala. Faith is just right where you are, kahit saan ka. At nakuha mo yung kahulugan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo sa cross. Na siya'y namatay para sa kaligtasan mo. It's only that your human spirit is submitting itself to the Spirit of God. Spirit to spirit yan. Walang kinalaman na aaksyon ka. It is your spirit. Human spirit na nagpasakop sa Espiritu ng Diyos. And once, kaya nga yan yung Mark 16:16, yung believe in me and be baptized, then you shall be saved. Yan yung ibig sabihin na nanampalataya kay Kristo at in the spiritual realm, ang Panginoon, ang Ama at ang Espiritu Santo ay nasa kaitaasan mo at nagpasakop ka sa kanila. That is baptism, spiritual baptism. Hindi yung tubig. Yan po yung sinasabi dyan. Kaya nga, wag po tayong masyadong ma-confuse sa bagay na to. Kaya sabi niya rito, apart from the works of the law, wala pong magagawa ang gawain ng pagsunod ng batas. Always by faith. Alright. That's justification. Galatians 2:19. For through the law, I died to the law, that I might live for God. So, ibig sabihin, kung totoo po tayong nanampalataya kay Kristo, meron tayong Lord and Savior, dapat patay na tayo sa batas. Di ba? Gusto kong mag-tithes and offering. Hindi yun eh. Bakit ka ba nagta-tithes? Dahil ba gusto mong sumunod sa batas o dahil mahal mo ang Diyos? Bakit gusto mong Bakit gusto mong kumanta rito at mag-lead? Dahil sinasabi ba ng batas ng Diyos na you worship me? We must all be dead to the law. We are no longer under the law. We are under the love of God. We are under the grace of God. Ang law will only prescribe us what to do and what not to do. But beyond the law is the love of God. Beyond the law is the grace of God. I did not come here to preach because the law of God said you must preach. I am here to preach because I love God. That's all. Magtuturo ako ng discipleship because sabi ng Matthew 28:19 and 20, make disciples. No! Kaya mo ginagawa ito dahil mahal mo ang Diyos. You are moved by the Spirit of God. Ganun po. Kaya we must be dead to the law. Punta ako kasi inuutosan ako eh. Huwag pong ganun ang buhay natin. Utos-utos. Ayaw na. Ayan. Galatians 2:20. So kung patay na tayo sa batas, kung si Kristo na pala ang may buhay sa atin, may-ari sa atin sa Job. Anong sabi doon sa Isaiah ba yan? You are no longer of your own, but God owns you. Ano ngayon sabi niyan? I've been crucified with Christ. Bagamat physically hindi tayo
pinako sa cross kasama ni Kristo. Pero sinama na ni Kristo tayo doon spiritually. Kaya dapat by faith, alam mo na ikaw, pinako na kasama si Kristo sa cross. Kaya wala ka ng buhay. Ang buhay na meron ka, ayon sa Galatians 2:20, ay buhay ni Kristo. Ang buhay ni Kristo nananahan sa katawan mong yan. Kaya sabi niya rito, I have been crucified with Christ, and I no longer live. Hindi na ako ang nabubuhay. Sino? Di ba? But Christ, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Remember, wherever you go, whether you are inside your house or outside your house, whether nasa eskwelahan kayo, o nasa basketballan kayo, o nasa mga barkada kayo, dapat nakikita si Kristo na buhay sa inyo. Hindi yung, pare, isang tagay naman. Hindi, pare, Kristiyano na. Hindi, wala naman nakakita. Isa lang, pare. Hindi. Mamaya, sumbong mo ako, pastor. Hindi. Isang sip-sip lang, pare. Wala. Promise, hindi ka namin susumbong. Promise lang. Sige na nga. Nasa na si Kristo? Wala na. Nung lumaya ka sa kulungan, iniwan mo si Kristo sa kulungan. Kaya lalong lumawak yung kulungan mo. So sabi niya rito, the life I now live in the body, ang katawan kong ito, ang buhay na ito, ang buhay na meron ang katawang ito, ang sabi niya, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Grabe. I hope we still understand each other. Ayan. God's works of love. His love is constant and unstoppable. Grabe. Yan ay kung by faith. By faith. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kung naniniwala tayo by faith that Jesus is the one living in you. Okay? Ayan. Detailed lang explanation ng sanctification. Sanctification is yung buhay mong makasalanan, napunta ka sa kabanalan. So, malaya ka na! The door of the jail is open. Malaya ka na. Pero bro, sabi ng Panginoon sa iyo, bro, binibigay ko sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Magpakabanal ka. Hayo. Yung act of putting the Holy Spirit in your life, that is sanctification. At ang naglagay niyan, ang Diyos Ama, sa pamamagitan ni Kristo, at si Kristo, inutusan yung Holy Spirit to live in your life. That is sanctification. Okay? Kaya nga sabi niya sa Galatians 4:6, now, because you are His children. Pagkapalayo sa justification, sa sanctification. Dati, anak kanino? Ewan ko, bahala ka na lang, sikreto na lang. Dati, alam ko, anak ako ni Taning. Anak ako ni Taning dati until October 13, 1978. Tagal na, no? Pinanganak ka na ba nun? October 13, 1978. Okay. Ikaw? 75 ba ako? O, tinan mo, alam pa niya, nandun siya nung na-born again ako. Nagkita na kami noon in spirit siguro. Okay. Sinasabi po rito na dati tayo ay makasalanan. Anak tayo ni Taning. Lahat tayo anak ni Taning. But when God did the justification and sanctification, ginawa niya na tayong anak ng Diyos. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, anak ka na ng Diyos. Ayan. Oh, tingnan mo maigi kung anak ng Diyos talaga yan. Ayan. Baka hindi. Ha? Tingnan mo, baka may sungay. May konting tumutubo ba? May tumutubo. Ha? Okay.
God has sent the Spirit of His Son into your hearts. Ngayon, paano ko malalaman? Paano natin malalaman ng isang tao ay anak na ng Diyos? Paano natin malalaman ng isang tao ay justified and sanctified by the Lord? Maliwanag po rito. Anong sabi niya? Why did God put the Spirit of the Son into your hearts? Para ikaw ay magsisigaw ng Abba Father. Alam niyo po bang ibig sabihin ng cry out? When you cry out, pagka sumigaw ka, di ba, ang sigaw ay full blast yan. Full blast. To the max. At pag sumisigaw ka, sigurado ka sa sinisigaw mo. Hindi yung, kasi pag di ka sigurado, di ba? Ano yan? Ano yan? Ano dapat kong sabihin? Pero pag sigurado ka, ang lakas, di ba? Ang lakas. Now, sabi rito, the proof that you are a child of God is when you are boldly proclaiming God, the Father, is the creator and the author of salvation. So if we have the Holy Spirit, dapat sigurado tayo, bold tayo sa ating pananampalataya. Hindi yung, naku, baka masunog ako pag nasa kanila. Hindi ganun. Dapat we have to be bold. Kahit saan. Kami, kahit nagganito kami, nila kila Rolly, mga bishop, kung saan man kami nagkakape, pag prayer time. Kahit marami nakakarinig, hindi, mag-pray tayo dyan, daming makakakita sa atin. Uy, andun yung mga barkada ko. Ay, kasi nga, may ginagawa kang kalukuhan. Di ba? Nakamaskara ka. Kaya dito, maliwanag na ang sanctification is what? Merong bilin sa'yo before you get out of jail. Uy, isigaw mo na merong kang Holy Spirit. Uy, isigaw mo na nasa iyo si Kristo. O isigaw mo na meron tayong Ama na nasa langit. Ganon tayo. Cry out to the max. Minsan, pag kumakanta tayo, oh, thousand generation. Your name, your name. Ano ba yun? Walang kakaalutin. Your name. Ganyan talagang sigurado ka eh. You are coming out of the Spirit of God. Dito, ang daming may sakit ng kilikili. Hindi makapalakpak kanya. Ano ba yan? Kaya nga, what's the purpose? Now, because you are His children, the Spirit of God is put into your hearts, then cry out boldly, certainly, to the max. Volume mo. Who God is and who God is working in your life. Oh, last 5 minutes. Ano pa? But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sa sanctification, binigyan niya kayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Karapatan pa lang ito. Dahil kailangan humakbang ka sa consecration. Patunayan mo na anak ka ng Diyos. Nagiging totoo kang anak ng Diyos. Kaya nga hindi lahat ay anak ng Diyos kasi hindi naman nakikitaan na anak ng Diyos. Ano yung consecration? Faith plus action. Pag umaksyon ka, ay, hindi lang pala karapatan meron to. Talagang anak ng Diyos to. Kasi yung karapatan na yan, masyadong na-wave yan minsan, di ba? Kaya kailangan po natin to. You are given the right to be called children of God. Sanctification process to ng Panginoon. Eto may kalayaan ka nang lumabas. Get out. But when you get out, dapat may obedience ka.
Uy, ganap na nga pala to, ganap. Alright, bilisan natin. Gugutom na kayo. Anyway, tutuloy natin to sa discipleship natin. From sinfulness to intimacy. Eto na. Ang utos sa'yo, paglabas mo dito, paglabas mo sa kulungan, ha? Pinalaya na kita, pinatawad na kita, binigyan ka ng bagong buhay, binigyan kita ng Holy Spirit. Paglaya mo, gusto ko close tayo. Yan ang ibig sabihin yan, close tayo. At dapat, maging close din tayo. Salamat at birthday mo at kitang-kita ko yung dala mo. Uubusin natin yan. Happy birthday to you, Brad. And now, ito ayokong makaligtan nyo to. Bago ka lumaya, binulong ng Diyos sa'yo through the Holy Spirit, sabi niya, pursue peace. Anong ibig sabihin ng pursue? Make every effort. Bawat bagay na gagawin mo, dapat patungo ito sa kapayapaan sa bawat isa. Amen? Make every effort to be at peace with everyone. And make every effort to share your holiness to everyone. Kasi nga, binulungan ka na ng Panginoon through the Holy Spirit. Lalaya ka, pero dalin mo ang kapayapaan sa kapwa mo. Dalin mo ang kabanalan mo sa kapwa mo. Utos to. Consecration yan. Okay? Why? Dahil kung hindi mo daladala ang kabanalan ng Panginoon, hindi mo mapapasaya ang Panginoon. Ayan, no? Without it, no one will see the Lord, for God is holy. You can only please the Lord if you are holy, if you are living in faith. You are living by the Spirit of God. Galatians 5:25, na-discuss na natin yan, sanctification yan. Alright. Eto, 3 minutes lang. Then I will ask Jazz. Sinabi natin ang consecration, trabaho na nating dalawa ito with God. Okay? Justification for the Lord, trabaho by the Lord, sanctification by the Lord. Pero ang consecration ay dalawa kayo ang Panginoon in action. Anong gagawin mo? Yung mga binili niya sa'yo bago ka lumabas ng kulungan. Di ba? Pursue peace, pursue holiness, okay, spirit-filled ka. Yun ang sinasabi niya. Worship me, serve me. Ito yung mga binulong sa'yo. Do good works. Magpakayaman ka sa gawain sa Panginoon. Ngayon, ito yung sinasabi diyan na living or working out your salvation. Kaya, eto na. Totoo bang you are justified? Malaya ka na nga ba? Pinatawad ka na nga ba talaga? Nasa iyo na ba ang kapatawaran ng Diyos? Nasa iyo na ba ang grasya? Nasa iyo na ba ang habag? Nasa iyo na ba ang presensya ng Panginoon? Nasa iyo na ba ang banal na Espiritu? Kung totoo, then let that Spirit of God, let that salvation work its job. Yan ang tinatawag na work out. Hindi work for. Kasi minsan, di ba, ang kaligtasan, hindi sa trabaho. Bakit work for? Mali nga. Dapat work out. May kaligtasan ka? Dito, palabasin mo yan para makita ng tao. Kasi yan yung utos ng Panginoon. Kaya tayo mga Kristiyano, maingat po tayo sa sinasabi natin, yung mga pinopost natin sa Facebook. Minsan, yung sarili natin ang pinapakita natin, pati mga problema natin, post natin, pati mga katawan natin na sexy, pinopost natin. Tama ba yun? Di ba? Work out. Dapat ang ipapalabas mo, yung gawain ng Holy Spirit, yung gawain ng Panginoon. Meron, nakapost. Oo nga, kumakanta ka nga, pero ka naman ganyan. Ano ba yun? Diba? Consecration. Paano po tayo mag-consecrate?
paano natin ma-maintain yung faith at action? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Paano ma-maintain yung pagko-consecrate, yung paano mo ma-maintain yung faith at saka action? Daily surrender of your life to the Lord. Daily. Hindi kada linggo lang. Ha? Linggo, suko. Prayer meeting, suko. Pero sa ibang mga araw, nakasuko ka sa kalaban. Hindi ganun. Dapat, araw-araw. Ha? Araw-araw po tayong nakasuko. No? And as we surrender daily our life, we are actually giving the proper worship to the Lord. Araw-araw po to. Parang hirap talaga. Parang siguro naisip, bakit ba naging Kristiyano ba ako? Pwedeng mag-withdraw? Parang sa ICC, pwedeng mag-withdraw sa para hindi makonvict. Eto. Ikaw ito, sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon araw-araw. Lahat ng iniisip mo sa iyo, Lord. Pati pera mo, isuko mo. Pati pera. Lalo ngayon, kailangan yung magsuko ng pera ngayon. Kasi may pag-usapan tayo. Isuko mo. Isuko mo, kapatid. Isuko mo. Kasi hindi mo naman yan madadala. Pwede, baka madala mo yan sa impyerno. Pero dun sa langit, di mo. Kasi puro ginto doon eh. Di ba puro ginto? Bakit ba napunta tayo doon? Kasi nga, sinuko mo yung buhay mo, lahat. Everything, pati emosyon mo, pati galit mo, ibigay mo sa Panginoon. Para maging consecrated ka. Di ba? Pero, sabi niya, habang sinuko mo, nasa kamay ka ng Panginoon, anong gagawin mo? Lord, feed me with your word. Renew my mind. Because the Lord will not renew you if you are not in the hands of God. Tama? Paano ko marirenew si Jas? Sa iba naman siya. O kaya wala naman siya sa mga kamay ko. Kung nasa tabi, Jas, mahalin mo ko. Parang ganyan, di ba? Siyempre, maririnig yan. Gwapo ba ako? Ganyan. Sabihin mo, gwapo ako. Andali, di ba? So, if your life, every day is surrendered to the Lord, you are so close with God, and Lord, anong gagawin ko ngayon? And then the Word of God will be given to you. Etong gagawin mo. Lord, meron akong pakiusap sa'yo. Ano yun? O diba, napakadali. This is the simplest way to maintain your consecrated life. Yung daily surrender and renewal with the Word of God. I will close with this, and I will ask Just to close us in prayer. Tingnan niyo po, Joshua 3:5. Consecrate yourselves. Gusto nyong mag-manifest ang Lord sa inyo? Parang wala pa tayo sa excitement na, Lord, please show me yourself. Parang ang buhay lang natin, linggo, ganyan. Hindi mo nga alam, andyan ang Panginoon, pero hindi mo alam, bakit kaya? Walang excitement. Ito, yung Joshua 3:5, baka kulang pa yung surrender eh. Baka kulang pa yung renewal with the Word of God. Kaya kung mga leaders, disciples, kung hindi kayo lunod sa devotion, meditation, wala kayong excitement, wala kayong desire na, Lord, show me naman yourself. Kung anong gagawin ko? Anong gagawin ko? And with due respect to this church, you still have to improve your excitement, your desire to show the manifestations, to show and to receive and to recognize God's manifestation. Amen. Hanggat wala kayo, hindi nagle-level up
yung spirit nyo about the manifestation of the Holy Spirit, malayo pa ang amazing things na to. Malayo pa. Kaya, consecrate yourselves by daily surrender, by daily renewing, and see. Be sensitive. Lord, show yourself in this church. Lord, show yourself to us. Lord, show yourself to other people who are against us. Show yourself to those partners of ours. We believe. We know that will happen by faith. Lord, pagalingin mo naman siya. Pakita mo yung miracle sa kanya. Parang wala na tayong ganun. Dahil nga, we are not in daily surrender and in daily renewal with the Lord.